Ipinag-utos ng anak na patayin ang mga aparatong nakakabit sa kanyang amang nasa koma. Ngunit nagbago ang lahat nang sumigaw ang nurse na kasinungalingan lamang ang lahat. Si Rogelio ay matagal nang kilala bilang isang lalaking nagtayo ng lahat mula sa matinding pagsisikap. Sa loob ng maraming dekada na itatag niya ang isang matatag na kumpanya na iginagalang ng mga empleyado at mga kasosyo sa negosyo. Kahit matanda na bilang isang negosyante, patuloy pa rin siyang gumigising ng maaga araw-araw, isinusuot ang kanyang Amerikana na may parehong disiplina tulad noong nagsisimula pa lamang siya at personal na pumupunta upang tiyakin na maayos ang takbo ng negosyo. Para sa maraming matagal ng empleyado, si Rogelio ay hindi lamang ang may-ari ng kumpanya kundi isang taong tunay na nakakaalam ng bawat detalye ng lugar. At sa tabi niya, halos palaging naroon si Dario. Si Dario ay nakikita ng lahat bilang isang masunuring anak. Sumasama siya sa kanyang ama sa mga pulong, pinagmamasdan ang mga desisyong ginagawa ni Rogelio at nagtatanong ng mga bagay na nagpapakita ng kanyang pagnanais na matuto. Madalas, kapag naglalakad sila sa mga pasilyo ng kumpanya, inilalagay ni Rogelio ang kanyang kamay sa balikat ng anak at sinasabing may pagmamalaki. Balang araw, ang lahat ng ito ay magiging sa iyo, Dario. Buong buhay kong itinayo ang kumpanyang ito, ngunit ikaw ang magpapatuloy nito. Karaniwan namang sumasagot si Dario ng may kalmadong ngiti. Huwag kang mag-alala, ama. Lahat ay natutunan ko mula sa iyo. Ang ugnayan ng dalawa ay tila napakatatag. Madalas sabihin ng mga empleyado na masuwerte si Rogelio dahil may anak siyang tunay na interesado sa negosyo ng pamilya. Sa mahahalagang pulong, nakatayo si Dario sa tabi ng kanyang ama, tahimik na nagmamasid at nagsusulat ng mga bagay na itinuturing niyang mahalaga. Minsan, lalapit siya pagkatapos at sasabihing, "Ama, iniisip ko ang kontratang binanggit mo kanina. Marahil maaari nating pag-usapan niyon sa ibang paraan." Nagugustuhan ni Rogelio ang mga ganitong pag-uusap at nakikita niya rito ang palatandaan na handa na ang kanyang anak na tumanggap ng mas malalaking responsibilidad sa hinaharap. Sa umagang iyon, tila normal ang lahat. Nasa bahay si Rogelio at nire-review ang ilang dokumento ng kumpanya bago umalis. Naroon si Dario, nakaupo sa mesa kasama niya, pinag-uusapan ang ilang desisyong maaaring kailangang gawin sa mga susunod na araw. Tiningnan ni Rogelio ang anak ng may kasiyahan at sinabi, "Mabilis mong natututunan ang mga bagay. Nakakapagbigay iyon sa akin ng kapanatagan." Kalmadong sumagot si Dario, "Sinusunod ko lamang ang lahat ng itinuro mo sa akin." Sa sandaling iyon, inilagay ni Rogelio ang kanyang kamay sa noo. Una ay dumating ang bahagyang pagkahilo na parabang gumalaw ang sahig sa loob ng isang iglap. Sinubukan niyang sumandal sa mesa, ngunit agad niyang naramdaman na nawawalan ng lakas ang kanyang katawan. Mabilis na tumayo si Dario mula sa upuan. "Ama, ano ang nangyari?" Sinubukan ni Rogelio na sumagot, ngunit mahina ang kanyang boses. "Ako, hindi maganda ang pakiramdam ko." Agad siyang nilapitan ni Dario at hinawakan ang kanyang braso upang hindi siya matumba. Hirap na huminga si Rogelio at tila nalilito. Kinuha ni Dario ang telepono at mabilis na humingi ng tulong habang sinusubukang panatilihing gising ang kanyang ama. "Ama, manatili ka sa akin, tumingin ka sa akin. Maayos natin ito ngayon." Ilang sandali lamang dinala si Rogelio ng madalian sa ospital. Nanatili si Dario sa kanyang tabi sa buong biyahe, hawak ang kanyang kamay at sinusubukang pakalmahin siya. Pagdating nila, agad na kumilos ang pangkat ng mga doktor. Abalang gumagalaw ang mga nurse at doktor habang dinadala si Rogelio para sa mga pagsusuri. Kabilang sa mga propesyonal na nag-asikaso sa kaso ay si Carmina, isang batikang nurse na kilala sa kanyang pagiging maingat sa mga pasyente. Mula pa lamang sa simula ay maingat na niyang pinagmamasdan ang sitwasyon. Si Dario ay naglalakad ng pabalik-balik, malinaw na kinakabahan. Nang makita niyang papalapit si Carmina, agad siyang nagtanong, "Pakiusap, sabihin ninyo sa akin ang totoo. Magiging maayos ba ang aking ama?" Kalmadong sumagot si Carmina habang sinusubukang bigyan siya ng katiyakan. "Ginagawa namin ngayon ang lahat ng kinakailangang pagsusuri. Kapag mayroon na kaming karagdagang impormasyon, kakausapin ka ng doktor na namamahala sa kaso." Tumango si Dario at hinaplos ang kanyang mukha
na may bakas ng pag-aalala. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang dumating ang mga unang resulta ng pagsusuri. Maingat na sinuri ng mga doktor ang mga ito, ngunit may kakaibang bagay. May mga palatandaan ng panghihina at pagbabago sa katawan si Rogelio, ngunit walang pagsusuri ang malinaw na nagpapakita kung ano ang sanhi ng kanyang kalagayan. Gayunman, kailangan niyang manatili sa ospital para sa patuloy na obserbasyon. Hindi umalis si Dario sa tabi ng kanyang ama kahit isang sandali. Tuwing pinapayagan siyang pumasok sa silid, uupo siya sa tabi ng kama at kakausapin ito. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, bahagyang nagmulat ng mata si Rogelio at nakita ang kanyang anak sa tabi niya. Hinawakan ni Dario ang kanyang kamay at matatag na sinabi, "Ama, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Ako ang bahala sa kumpanya habang nagpapagaling ka. Kailangan mo lang magpahinga." Bahagi ng mga pagbisitang iyon ay nasasaksihan ni Carmina habang sinusuri niya ang mga kagamitan at nagsusulat ng mga tala sa record ng pasyente. Minsan napapansin niya na humihiling si Dario ng kaunting pribadong oras kasama ang kanyang ama. "Maaari mo ba kaming bigyan ng sandali?" Magalang niyang tinatanong, at bilang paggalang sa sitwasyon, sumasagot si Carmina, "Sige, babalik ako sandali." Lumipas ang ilang oras sa araw na iyon. Nanatiling nakakonfine si Rogelio habang sinusubukang maunawaan ng mga doktor kung ano ang tunay na nangyayari. Paulit-ulit na pumapasok at lumalabas si Dario sa silid, palaging nakikipag-usap sa kanyang ama tungkol sa mga usapin ng kumpanya. Sa isa sa mga sandaling iyon, yumuko siya malapit sa kama at seryosong sinabi, "Ama, may ilang mahahalagang desisyon akong kailangang gawin habang nandito ka. Pero magtiwala ka sa akin, gagawin ko lamang ang eksaktong gagawin mo." Sa pagtatapos ng araw, nire-review ni Carmina ang ilang tala nang makasalubong niya sa pasilyo ang doktor na namamahala sa kaso. Nagkomento siya ng may pag-iisip, "Tinitingnan ko ang mga resulta ng pagsusuri ni Hinoong Rogelio. Kakaiba ito. Dumating siya rito na napakahina pero wala namang malinaw na sakit na nagpapaliwanag nito." Maingat na sumagot ang doktor, "Napansin ko rin iyon, ngunit masyado pang maaga para maglabas ng konklusyon. Kailangan pa natin siyang obserbahan ng kaunti." Sumang-ayon si Carmina, ngunit nanatili siyang nag-iisip tungkol sa nangyari. Habang nag-uusap sila, muling lumitaw si Dario sa pasilyo at dumiretso sa silid ng kanyang ama. Pumasok siya, isinara ang pinto at lumapit sa kama. Sa labas, ilang segundo siyang pinagmasdan ni Carmina bago ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Para sa kanya, sa sandaling iyon, tila isa lamang itong anak na nag-aalala at bumalik upang manatili sa tabi ng ama. Wala pang dahilan upang maghinala ng anuman. Kinabukasan ng umaga, dumating si Carmina sa ospital na naalala pa rin ang huling pagkakataong nakita niyang pumasok si Dario sa silid ng ama nito noong nakaraang gabi. Tahimik ang pasilyo sa simula ng kanyang duty at naglalakad siya habang iniisa-isang inaalala sa isip ang mga gawain na kailangan niyang gawin sa mga unang oras ng araw nang makarinig siya ng ingay mula sa silid ni Rogelio. Nang lumapit siya, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto at naroon si Dario sa loob, kitang-kitang nabalisa. Nakatayo ito sa tabi ng kama ng kanyang ama, namumula ang mga mata at nanginginig ang boses. Pagpasok ni Carmina, itinaas nito ang ulo at hirap na nagsalita. "Carmina, may nangyari noong madaling araw. Bigla na lang nawala ng malay ang tatay ko. Sinubukan ko siyang gisingin pero hindi siya tumutugon." Mabilis na lumapit si Carmina sa kama at sinuri ang mga vital signs sa monitor. Mas malala ang sitwasyon kaysa noong nakaraang araw. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad niyang tinawag ang medical team. Ilang sandali lamang, pumasok sa silid ang doktor na namamahala kasama ang iba pang mga propesyonal at agad nilang sinimulan ang masusing pagsusuri sa kalagayan ni Rogelio. Habang inaayos ang mga kagamitan at inihahanda ang mga bagong pagsusuri, umatras ng ilang hakbang si Dario at pinahira ng mukha, halatang desperado. Tinitingnan niya ang ama at paulit-ulit na bumulong, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi ito makatuwiran, ni kahapon lang ay nakakausap ko pa siya. Ilang minuto pang tahimik na nagtrabaho ang mga doktor, nakatuon sa pagpapatatag sa kondisyon ng pasyente. Matapos ang sunod-sunod na mabilis na pagsusuri,
Tumingin ang doktor na namamahala kay Carmina at seryosong nagsalita. Napakabilis ng paglala ng kanyang kalagayan. Hindi siya tumutugon sa mga stimulus tulad ng inaasahan. Agad na lumapit si Dario, naghahanap ng sagot. Doktor, ano ang nangyayari sa kanya? Gumagaling na ang tatay ko. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Kailangan naming ilagay siya sa pansamantalang induced coma upang maprotektahan ang kanyang katawan habang sinusubukan naming maunawaan kung ano ang nangyayari. Ito ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang kanyang mahahalagang tungkulin sa ngayon. Nanahimik si Dario ng ilang segundo, pilit inuunawa ang narinig. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango habang nakatitig sa kanyang ama. Kung iyon ang makakapagligtas sa kanya, gawin ninyo ang lahat ng kinakailangan. Sa mga sumunod na oras, isinagawa ang pamamaraan. Nanatili si Rogelio sa induced coma habang sinimulan ng medical team ang mas malalim na serye ng mga pagsusuri at pagsusuri sa laboratorio. Mas mahigpit na kinontrol ng ospital kung sino ang maaaring pumasok sa silid. Nilimitahan ang mga pagbisita upang maiwasan ang mga panganib at upang mabigyan ang mga doktor ng mas malinaw na pagkakataong obserbahan ang kalagayan niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mas bihira ang pagpunta ni Dario sa ospital. Kapag dumarating siya, lagi niyang sinasabi na kailangan niyang hatiin ang oras sa pagitan ng ospital at ng kumpanya ng kanyang ama, na ngayon ay umaasa sa kanyang mga desisyon upang patuloy na gumana ng maayos. Gayunpaman, tuwing darating siya, diretso siyang pumupunta sa silid at nananatili roon ng ilang sandali. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, inaayos ni Carmina ang mga kagamitan sa tabi ng kama nang pumasok si Dario. Lumapit ito at tahimik na pinagmasdan ng ama sa loob ng ilang segundo bago nagsalita. Tay, alam kong hindi mo ako maririnig ngayon, pero maayos ang takbo ng kumpanya. Inaayos ko ang mga bagay na ikaw ang laging humahawak noon. May mahahalagang kontrata na nangyayari at ginagawa ko ang lahat para hindi mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim at patuloy na tumingin kay Rogelio. Palagi mong sinasabi na darating ang araw na kailangan kong akuin ang ilang responsibilidad. Hindi ko lang inakalang ganito ito mangyayari. Natapos ni Carmina ang pagsuri sa mga aparato at pagkatapos ay humiling si Dario ng kaunting pribadong oras. Carmina, maaari mo ba kaming iwan sandali? Mahinahon niyang tanong. Sumagot si Carmina ng mahinahon. Siyempre, babalik ako sa loob ng ilang minuto. Lumabas siya ng silid at maingat na isinara ang pinto. Sa loob ng linggong iyon, paulit-ulit na nangyari ang mga kahalintulad na sitwasyon. Dumarating si Dario sa ospital, pumapasok sa silid at kinakausap ang ama tungkol sa kumpanya, sa mga empleyado at sa mga desisyong kailangan niyang gawin. Palaging iginagalang ni Carmina ang mga sandaling iyon at lumalabas upang bigyan siya ng espasyo, iniisip na maaaring mahalaga iyon para sa kanya. Gayunpaman, may isang bagay na nagsimulang magbigay ng pagkabalisa sa NARS. Habang mas pinag-aaralan niya ang mga pagsusuri at sinusubaybayan ng kalagayan ni Rogelio, lalo itong nagiging kakaiba. Ipinapakita ng mga resulta ang ilang pagbabago sa katawan, ngunit walang malinaw na sakit na lumilitaw bilang direktang dahilan ng kanyang kalagayan. Ilang araw makalipas, muling nakasalubong ni Carmina ang doktor na namamahala sa pasilyo at nagpasya siyang pag-usapan ang bagay na iyon. Hawak niya ang medical chart habang nagsasalita sa mapag-isiping tono. Simula nang dumating siya rito, paulit-ulit kong sinusuri ang kanyang mga pagsusuri at hindi ko pa rin maintindihan kung paano biglang napupunta sa koma ang isang tao nang walang malinaw na kasaysayan ng malubhang sakit. Itiniklop ng doktor ang kanyang mga braso at tapat na sumagot. Sinusubukan ko ring maunawaan. Totoong may mga pagbabago sa mga pagsusuri, pero wala pang diagnosis na nagpapaliwanag sa lahat. Nagpatuloy pa si Carmina. Marami na akong nakita na komplikadong kaso, pero hindi ito tumutugma sa alinman sa mga naranasan ko. Bahagyang tumango ang doktor. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinagpapatuloy pa namin ang mga pagsusuri. Posible pa ring may lumabas na sagot. Noong hapon ding iyon, muling dumating si Dario sa ospital. Naglakad siya sa pasilyo na may pagod na ekspresyon at pumasok sa silid ng kanyang ama. Nanatili siya roon ng ilang sandali,
Kinakausap si Rogelio na parang naririnig nito ang bawat salita. Nang sa wakas ay lumabas siya ng silid, nadaanan niya si Carmina sa pasilyo. Namumula ang kanyang mga mata at tila labis siyang nabibigatan. Huminto siya sandali at mahina ang boses na nagsabi, "Hindi ko akalaing ganito kahirap makita ang tatay ko sa ganitong kalagayan." Maingat na sumagot si Carmina. "Ginagawa namin ang lahat ng makakaya para sa kanya." Tumango si Dario at nagpatuloy sa paglakad patungo sa labasan ng ospital. Ilang araw pagkatapos, nang bumalik si Dario sa ospital, nagpasya si Carmina na kailangan na niyang makipag-usap ng direkta sa kanya. Nang makita niyang lumabas ito mula sa silid ng ama, lumapit siya at humiling ng ilang sandali para makausap siya. Naglakad ang dalawa ng ilang hakbang patungo sa isang mas tahimik na sulok ng koridor. Mukhang pagod si Dario, ngunit handang makinig sa sasabihin niya. Huminga ng malalim si Carmina bago magsalita. "Dario, kailangan kong maging tapat sa iyo. Sinusubaybayan ko ang kaso ng iyong ama mula pa noong unang araw at may ilang bagay na hindi nagkakatugma." Kumunot ang noo niya, halatang nagulat sa diretsahang paglapit. "Ano ang ibig mong sabihin na hindi nagkakatugma? Hindi ba malubha ang kalagayan niya?" Kalmado ngunit matatag na sumagot si Carmina. "Malubha ang kalagayan niya, pero hindi nagpapakita ang mga pagsusuri ng malinaw na dahilan kung bakit ganoon kabilis lumala. Maging ang doktor na namamahala ay tila nalilito rin sa sitwasyon." Nanatiling tahimik si Dario sandali habang sinusubukang unawain ang kanyang pag-aalala. Nagpatuloy si Carmina. "Hindi ko sinasabing may mali, pero sa mga komplikadong sitwasyon, mahalagang obserbahan ng mabuti ang lahat. Baka may nangyayari na hindi pa natin nauunawaan." Tumingin si Dario sa direksyon ng silid ng kanyang ama bago sumagot. "Sinasabi mo bang dapat kong pagdudahan ng doktor?" Bahagyang umiling si Carmina. "Ang sinasabi ko ay kailangan nating lahat na maging mapagmatyag sa lahat ng nangyayari. Kasama ka roon." Mas lalo pang nagulat si Dario sa mungkahi, ngunit matapos ang ilang segundo ay dahan-dahan siyang tumango. "Kung may kakaibang nangyayari sa aking ama, gusto ko ring malaman. Nagtitiwala ako sa ospital pero nagtitiwala rin ako sa iyong kutob." Seryosong sumagot si Carmina. "Kung ganoon, bantayan mo ang lahat, mga usapan, mga desisyong medikal, anumang bagay na tila hindi pangkaraniwan." Muling tumango si Dario. "Magiging mapagmatyag ako." Sa mga sumunod na araw, tahimik na nagsimulang tumaas ang tensyon sa loob ng ospital. Patuloy na humihingi ng mga pagsusuri ang doktor at sinusuri ang mga resulta, sinusubukang makahanap ng malinaw na paliwanag para sa kalagayan ni Rogelio. Si Carmina naman ay lalong naging mapag-obserba sa lahat ng nangyayari sa paligid ng pasyente. Tuwing may nag-uusap tungkol sa kaso sa koridor o may binabanggit na bagong resulta ng pagsusuri, agad siyang nakikinig. Isang hapon, habang dumadaan sa isang silid sa malapit, nakarinig si Carmina ng bahagi ng pag-uusap ng ilang propesyonal sa ospital. Mahina ang kanilang mga boses, ngunit malinaw na pinag-uusapan nila ang kalagayan ni Rogelio. Isa sa kanila ang nagsalita ng may pag-aalala. Kung magpapatuloy ito, maaring hindi na mababawi ang kalagayan. Nagpatuloy si Carmina sa paglalakad, ngunit patuloy na umuukil-kil sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya siyang hanapin ang doktor na namamahala sa kaso upang makipag-usap ng direkta. Natagpuan niya ito sa koridor habang sinusuri ang ilang ulat at lumapit siya ng walang paligoy. "Doktor, kailangan nating pag-usapan ang tungkol kay Ginoong Rogelio." Itinaas ng doktor ang kanyang mga mata mula sa mga papel at kalmadong sumagot. "Sa palagay ko rin ay kailangan nating mag-usap," diretsahang nagsalita si Carmina. "May narinig akong mga komento na ang kalagayan niya ay maaaring ituring na hindi na mababawi. Totoo ba iyon?" Sandaling nag-alinlangan ang doktor bago sumagot. "Hindi pa iyon pinal na konklusyon, pero isinasaalang-alang namin ang posibilidad na iyon." Kumunot ang noo ni Carmina. "Batay saan ninyo iyon isinasaalang-alang? Dahil hindi naman nagpapakita ang mga pagsusuri ng isang tiyak na sakit." Bumuntong hininga ang doktor at nagpasyang ibunyag ang isang bagay na hindi pa niya nababanggit noon. "May isa pang salik sa sitwasyong ito. Kamakailan ay kinausap ako ni Dario tungkol sa posibilidad na tanggalin ang mga aparatong sumusuporta sa buhay.
Nanlaki agad ang mga mata ni Carmina. Tanggalin ang mga aparato? Ibig mong sabihin, ang mismong anak ang nagmungkahi nito? Maingat na sumagot ang doktor. Sinabi niya na ayaw niyang makitang naghihirap ang kanyang ama. Sinabi rin niya na kung wala ng pag-asang gumaling, baka mas mabuting huwag nang pahabain ang paghihirap. Agad ang naging reaksyon ni Carmina. Walang katuturan iyon. Hindi pa nga natin alam kung ano ang sanhi ng kalagayang ito. Sinubukan ng doktor na manatiling kalmado. Alam ko iyon, ngunit galit na si Carmina. Kung ganoon, bakit mo isinasaalang-alang ang ideyang iyon? Dapat ay ginagawa mo ang lahat para malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Matatag na sumagot ang doktor. Iyon mismo ang ginagawa ko. Ngayon, isang mabilis na sandali ng pahinga. Upang maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling namin na isaalang-alang mong magbigay ng like at mag-subscribe sa channel. Sabihin mo rin sa amin kung anong oras ng araw mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagsimulang uminit ang talakayan. Lumapit ng isang hakbang si Carmina at nagsalita ng hindi itinatago ang pagdududang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. O baka naman may kinalaman ka sa isang bagay na hindi pa namin alam. Lubos na nagulat ang doktor sa paratang. Ano ba talaga ang ibinibintang mo sa akin? Matindi ang sagot ni Carmina, na nakikipagtulungan ka sa isang maling gawain dahil hindi nagkakatugma ang mga pangyayari sa kwentong ito. Kitang-kitang nasaktan ng doktor at nag-krus ng mga braso. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga salitang binibitawan mo bago ka magsabi ng ganyan. Hindi umatras si Carmina. Kung ganon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang isang pasyenteng pumasok dito na walang malinaw na sakit ay ngayon ay itinuturing ng wala ng pag-asa. Huminga ng malalim ang doktor bago matatag na sumagot. Dahil kumonsulta ako sa ibang mga espesyalista, nanatiling tahimik si Carmina sandali, nagpatuloy ang doktor. Ipinadala ko ang mga pagsusuri sa iba pang mga propesyonal at humingi ako ng kanilang opinyon. Lahat sila ay umabot sa parehong paunang konklusyon. Ang kalagayan niya ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng makabuluhang paggaling. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. At nang iminungkahi ni Dario na alisin ang mga aparato, naisip ko na baka iniisip lamang niya ang paghihirap ng kanyang ama. Napansin ni Carmina na nagsasalita ang doktor ng may katapatan. Ang galit na ipinakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng mas malalim na pagkalito. Ay ibig mong sabihin, hindi ka pa rin sigurado kung ano talaga ang nangyayari. Agad na sumagot ang doktor. Sigurado ako na ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko upang maunawaan ang kasong ito. Huminga ng malalim si Carmina at hinaplos ang kanyang mukha. Sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Marahil ay nasobrahan ako ngayon. Mas kalmadong sumagot ang doktor. Nauunawaan ko na nag-aalala ka. Ako man ay ganoon. Gayunpaman, hindi pa rin mukhang kumbinsido si Carmina na sapat na ang paliwanag na iyon. Muli siyang tumingin sa direksyon ng silid kung saan naka-admit si Rogelio at sinabi sa mahinang tinig ngunit may matibay na pasya. Hindi pa ito tapos. May nangyari sa kanya at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano iyon. Naglakad si Carmina sa pasilyo habang puno ng mga tanong ang kanyang isip. Ang pag-uusap nila ng doktor ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan at habang lalo niyang iniisip ang kaso ni Rogelio, mas lumalakas ang pakiramdam niyang may mali sa nangyayari. Buong gabi niyang binalikan sa kanyang isipan ang bawat detalye mula pa noong unang araw na na-admit ang negosyante. Kinabukasan ng umaga, dumating siya sa ospital na mas determinado pang obserbahan ang lahat ng mabuti. Hindi nagtagal matapos magsimula ang kanyang duty. Bumukas ang pangunahing pinto ng ospital at pumasok si Dario. Agad na nakatawag pansin ang kanyang itsura. Napakaayos ng kanyang pananamit. Suot ang isang perpektong plansadong suit at salaming pang-araw na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pinananatili niya ang isang seryoso at kontroladong ekspresyon na parang isang taong pilit nagpapakita ng katatagan sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Nang makita niya si Carmina, dahan-dahan siyang lumapit. Napansin ni Carmina na huminga siya ng malalim na tila sinusubukang panatilihin ang kanyang sarili na kalmado. Si Dario ang unang nagsalita. Hindi ako nakatulog buong gabi dahil iniisip ko ang aking ama.
Dumating ako ngayon dahil naniniwala akong panahon na para tapusin ang sitwasyong ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Carmina. Tapusin sa anong paraan? Mahinang sumagot si Dario. Ayokong patuloy siyang maghirap ng ganito. Bago pa makapagsalita si Carmina, lumitaw sa pasilyo ang doktor na namamahala sa kaso. May hawak siyang ilang dokumento at halatang tensyonado. Tiningnan siya ni Dario at sinabi, "Doktor, nakapagdesisyon na ako." Dahan-dahang tumango ang doktor. "Nag-usap tayo kanina at naihanda ko na ang dokumento." Nagulat si Carmina. "Anong dokumento?" Maingat na sumagot ang doktor. Humiling si Dario ng pahintulot upang simulan ang proseso ng pagpatay sa mga aparatong nakakabit sa pasyente. Ilang sandaling nanahimik si Carmina habang sinusubukang unawain ang nangyayari. "Patayin ang mga aparato ngayon?" Seryosong sumagot ang doktor. Hindi ito simpleng desisyon, ngunit naniniwala si Dario na ito ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang paghihirap ng kanyang ama. Habang nag-uusap sila, may isa pang lalaking lumapit sa grupo. Siya ang direktor ng ospital na tinawag upang saksihan ang formalisasyon ng desisyon. Mabilis niyang binati ang mga naroroon at nagsalita sa propesyonal na tono. Ang ganitong uri ng desisyon ay nangangailangan ng administratibong pagsubaybay. Kailangan nating tiyakin na ang lahat ay ginagawa ayon sa mga patakaran. Hawak ni Dario ang dokumento at naglakad papunta sa isang maliit na mesa sa pasilyo upang pirmahan ito. Biglang bumigat ang katahimikan sa paligid. Maingat na pinagmamasdan ni Carmina ang bawat galaw niya at may kakaiba sa eksenang iyon na hindi niya maipaliwanag. Nang itaas ni Dario ang panulat upang pumirma, humakbang si Carmina pasulong at nagsalita ng matatag. "Tumigil ka." Lahat ay agad na napatingin sa kanya. Kumunot ang noo ni Dario. "Ano na naman iyon?" Walang pag-aatubiling sumagot si Carmina. "Nagsisinungaling ka tungkol sa paghihirap mo." Tuluyang nanahimik ang pasilyo. Napatingin ang direktor ng ospital kay Carmina nang may gulat, habang ang doktor ay nanatiling nakatayo, sinusubukang unawain ang nangyayari. Huminga ng malalim si Dario bago sumagot. "Ano ang sinasabi mo?" Dahan-dahang lumapit si Carmina at tinanggal ang salaming pang-araw na suot niya. Ganap na tuyo ang mga mata ni Dario. Matatag na sinabi ni Carmina, "Hindi ka umiiyak. Hindi ka umiiyak kanina at hindi ka rin umiiyak ngayon." Naiinis na sumagot si Dario. "Nababaliw ka na ba? Kailangan ko bang umiyak para mapatunayan na nasasaktan ako?" Hindi pinansin ni Carmina ang pagtatangka niyang ipagtanggol ang sarili at bumaling sa iba pang naroroon. "Ako ang nagbabantay sa kaso ni Rogelio mula pa noong unang araw at may bagay sa kwentong ito na hindi kailanman naging malinaw. Dumating siya rito na napakahina, ngunit walang pagsusuri ang nagpakita ng sakit na kayang magpaliwanag ng ganoon kabilis na paglala." Itiniklop ni Dario ang kanyang mga braso. "Ano ang ipinahihiwatig mo?" Patuloy na nakatingin si Carmina sa doktor at sa direktor. Siya lamang ang taong naiwan nang mag-isa kasama si Rogelio ng maraming beses sa silid. Marami sa mga pag-uusap na iyon ang nangyari ng walang kamera o anumang uri ng pagbabantay. Tumaas ang boses ni Dario. "Kalokohan yan." Hindi umatras si Carmina. Marahil hindi. Marahil may ibinigay siyang kung ano sa kanyang ama sa mga pagbisitang iyon. Lumaki ang mga mata ng doktor nang marinig iyon. Agad na sumagot si Dario. "Isang katawa-tawang paratang iyan. Anak niya ako." Ipinagpatuloy ni Carmina ang kanyang paliwanag. Ipinapakita ng mga pagsusuri na may mga pagbabago sa kanyang katawan, ngunit walang malinaw na sakit. Nangyayari iyon kapag may nalulunok na sangkap na nagbabago sa paggana ng katawan nang hindi agad nagiiwan ng malinaw na bakas. Umiling si Dario nang may galit. "Gumagawa ka ng isang buong kwento. Sinusubukan ko lamang pigilan ang paghihirap ng aking ama." Kalmadong sumagot si Carmina. "O baka sinusubukan mong tiyakin na hindi na siya kailanman magigising?" Ilang sandaling nanahimik ang doktor bago nagsalita. "Sa totoo lang, may ilang pagbabago sa mga pagsusuri na hindi talaga tumutugma sa anumang tiyak na sakit." Humarap si Dario sa kanya. "Doktor, hindi ninyo maaring seryosohin ang kabaliwang ito." Maingat na sumagot ang doktor. "Hindi ko sinasabing tama siya, ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain na may mga hindi pagkakatugma sa kalagayan ng pasyente." Tahimik na pinagmamasdan ng direktor ng ospital ang sitwasyon na may tensyon sa kanyang mukha.
Pagkaraan ng ilang sandali ay matatag siyang nagsalita. Kung may kahit kaunting posibilidad na ang pasyenteng ito ay hindi talaga nasa hindi na mababalik na kalagayan, hindi tayo maaaring gumawa ng padalus-dalos na desisyon. Muling itinaas ni Dario ang kanyang boses. Ito ay walang katotohanan. Pinipigilan ninyo akong magdesisyon para sa sarili kong ama. May autoridad na sumagot ang direktor. Pinipigilan namin ang isang desisyong maaaring hindi na maibalik. Muling tiningnan ng doktor ang record medikal ni Rogelio bago nagsalita. May isa pang posibilidad. Sa halip na patayin ang mga aparato, maaari nating subukang alisin ang induced coma at obserbahan kung may magiging reaksyon. Agad na sumagot si Dario. Mapanganib iyan, tumango ang doktor. Oo, mapanganib, ngunit mapanganib din ang pagpatay sa mga aparato. Ang direktor ng ospital ang gumawa ng huling desisyon. Susubukan nating alisin ang induced coma. Sinubukang tumutol ni Dario, ngunit 2 guwardiya ang lumapit upang ilayo siya sa gagawing proseso. Patuloy siyang nagsasalita ng may galit. Hindi ninyo maaaring gawin iyan nang walang pahintulot ko. Kalmadong sumagot ang direktor. Magagawa namin kung may pagdududa ang mga doktor tungkol sa tunay na kalagayan ng pasyente. Habang inilalayo si Dario, nagsimulang maghanda ang pangkat medikal para sa proseso. Nanatiling nakamasid si Carmina habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa loob ng silid, inaayos ng mga propesyonal ang mga kagamitan at inihahanda ang mga gamot upang alisin si Rogelio mula sa induced coma. Sa pasilyo, patuloy na nakatingin si Dario sa lahat ng nangyayari na may tensyon sa mukha, habang ang lahat ay naghihintay ng hindi alam kung ano ang magiging resulta ng desisyong kakagawa pa lamang. Sa loob ng silid, sinimulan ng medical team ang pamamaraan ng may matinding pag-iingat. Tahimik ang paligid, tanging ang tuloy-tuloy na tunog ng mga monitor ang maririnig na nagtatala ng bawat pagbabago sa katawan ni Rogelio. Maingat na binabantayan ng doktor ang mga kagamitan habang inaayos ang mga gamot na kinakailangan upang unti-unting bawasan ang epekto ng induced coma. Nanatili si Carmina sa tabi, sinusubaybayan ang bawat detalye ng may lubos na atensyon. Sa labas ng silid sa pamamagitan ng salamin, pinagmamasdan ni Dario ang lahat mula sa malayo. Nakapwesto malapit sa kanya ang mga gwardya upang matiyak na hindi siya makikialam sa proseso. Lumipas ang ilang oras habang maingat na binabantayan ng mga doktor ang bawat maliit na reaksyon ng katawan ni Rogelio. Tumingin ang doktor sa mga monitor at nagsalita sa mahinang ngunit matatag na tinig. Binabawasan na namin ngayon ang antas ng sedasyon. Kung normal na tumugon ang katawan niya, dapat siyang magsimulang magpakita ng reaksyon sa mga stimulus. Sumagot si Carmina nang may matinding konsentrasyon. Matatag pa rin ang kanyang mga vital sign hanggang ngayon. Sa labas ng silid, pilit na sinisikap ni Dario na makita kung ano ang nangyayari sa loob. Lumapit pa siya sa pinto, halatang kinakabahan. Itinaas ng isa sa mga gwardya ang kamay upang pigilan siya at mahinahong nagsalita. Kailangan ninyong maghintay dito. Sumagot si Dario na may pinipigil na inis. Ako ang anak niya. May karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari. Maikli lamang ang tugon ng gwardya. Hindi pa tapos ang pamamaraan. Sa loob ng silid, patuloy na minamasdan ng doktor ang bawat reaksyon ng pasyente. Makalipas ang ilang minuto, nakapagtala ang monitor ng isang maliit na pagbabago. Agad na yumuko si Carmina ng bahagya palapit sa kama. Doktor, may reaksyon. Mabilis na lumapit ang doktor. Ipagpatuloy ang pagmomonitor. Ang mga sumunod na minuto ay tila napakahaba para sa lahat ng naroon. Nanatiling hindi gumagalaw si Rogelio sa loob ng ilang sandali, ngunit dahan-dahang nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng reaksyon. Una ay bahagyang paggalaw ng mga daliri. Pagkatapos ay kaunting pagbabago sa paghinga. Muling tumingin si Carmina sa monitor at maingat na nagsabi, "Tumutugon na siya." Kumuha ang doktor ng maliit na clinical flashlight at lumapit sa mukha ni Rogelio. Habang pinagmamasdan ang mga mata ng pasyente, malinaw siyang nagsalita. "Ginoong Rogelio, kung naririnig ninyo ako, subukan ninyong buksan ang inyong mga mata." Ilang sandali ay walang nangyari. Ngunit pagkatapos, dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Rogelio. Napahinto ang paghinga ni Carmina nang mapansin iyon. Makalipas ang ilang segundo,
Tuluyang bumukas ang mga mata ng negosyante, litong-lito at sinusubukang masanay sa liwanag ng silid. Muling nagsalita ang doktor ng mahinahon. Ginoong Rogelio, nasa ospital kayo. Kailangan naming manatili kayong kalmado. Ilang ulit na kumurap si Rogelio habang sinusubukang unawain kung nasaan siya. Mahina ang kanyang tinig nang makapagsalita siya. Ano? Ang nangyari? Agad na sumagot si Carmina. Nagkaroon kayo ng problema sa kalusugan, pero ligtas na kayo ngayon. Sa labas ng silid, napansin ni Dario ang paggalaw ng medical team at sinubukang lumapit sa pinto. Ano ang nangyayari diyan sa loob? Matatag na sumagot ang isa sa mga gwardya. Nagigising na ang pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Nagigising? Sinubukan pa niyang umusad ng isang hakbang, ngunit muli siyang pinigilan. Sa loob ng silid, patuloy na sinusuri ng doktor si Rogelio. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, seryoso siyang nagsalita kay Carmina. Gising siya at matatag ang mga vital sign. Hindi ito tumutugma sa isang hindi na mababagong kondisyon. Sumagot si Carmina habang nakatingin sa monitor. Sinabi ko na may mali talaga. Makalipas ang ilang sandali, pinayagan si Dario na pumasok sa ilalim ng pagbabantay. Nang makita niya ang ama na nakabukas ang mga mata, lumapit siya sa kama. Tay, akala ko na walang nakita. Litong-lito pa rin si Rogelio. Tinitigan niya ang anak sa loob ng ilang segundo bago dahan-dahang nagtanong. Dario, ano ang nangyari sa akin? Mabilis na sumagot si Dario. Bigla kang nagkasakit ng malubha. Sinusubukan ng mga doktor na maunawaan kung ano ang nangyari. Ipinihit ni Rogelio ang mga mata at sandaling ipinikit ang mga ito bago muling tumingin sa kanya. May ilang bagay akong naaalala bago ako dinala sa ospital. Lumapit sina Carmina at ang doktor nang may pansin. Dahan-dahang nagpatuloy si Rogelio. Sa mga nakaraang buwan, binibigyan mo ako ng bitamina. Agad na sumagot si Dario. Para lang iyon makatulong sa kalusugan mo, tay. Kumunot ang noo ni Rogelio. May pulbos na hinahalo mo sa mga inumin ko. Sinasabi mong para magkaroon ako ng mas maraming enerhiya, pero nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Sinubukan ni Dario na ipagtanggol ang sarili. Tay, suplemento lang yon. Huminga ng malalim si Rogelio. Nagsimula akong makaramdam ng panghihina at pagkahilo, pero inisip kong pagod lang yon. Nagtanong ang doktor ng may atensyon. Naaalala ba ninyo kung kailan nagsimula ang mga sintomas na yon? Sumagot si Rogelio. Ilang araw bago ako dinala sa ospital. Tumingin si Carmina sa doktor at seryosong nagsalita. Ipinapaliwanag niya ang maraming bagay. Ipinaalam ang sitwasyon sa mga autoridad at nagsimula ang isang investigasyon. Pagkalipas ng ilang linggo, wala na si Rogelio sa ospital. Mabilis ang kanyang paggaling ngunit inirekomenda ng mga doktor na dahan-dahan lamang siyang bumalik sa mga gawain. Noong umagang iyon, muli siyang pumasok sa gusali ng kumpanyang itinayo niya sa loob ng maraming dekada. Maraming empleyado ang nagulat nang makita siyang naglalakad sa pangunahing pasilyo. Ang ilan ay tumigil sa trabaho upang batiin siya. Magiliw silang sinagot ni Rogelio at mahinahong nagsabi, "Dumaan ako sa mahihirap na sandali, pero narito na ako ngayon. Kailangang bumalik sa tamang direksyon ang kumpanya." Sa buong araw nakipag-usap siya sa maraming empleyado upang maunawaan kung ano ang nangyari habang siya ay nasa ospital. Unti-unting lumabas ang ilang kwento tungkol sa asal ni Dario habang siya ang namamahala. Maingat na nagsalita ang isang empleyado. Habang nasa ospital kayo, maraming desisyon ang ginawa ng napakabilis at biglaan. Tahimik na nakinig si Rogelio at diretsyong nagtanong, "Pinatakbo ba ni Dario ang kumpanya ng iba sa paraan na ginagawa ko noon?" Nagatubiling sumagot ang empleyado. Palagi siyang mukhang galit. Maraming tao ang natakot magsalita ng kahit ano. Kinumpirma rin ng iba pang mga ulat ang parehong impresyon. May ilan na nagsabing madalas tratuhin ni Dario ang mga empleyado ng may kayabangan at gumagawa siya ng mga padalos-dalos na desisyon na nagdulot ng tensyon sa lugar ng trabaho. Maingat na pinakinggan ni Rogelio ang lahat at nagpasya siyang kumilos agad. Noong hapon ding iyon, tinipon niya ang ilang pinakamatagal ng empleyado sa isang silid at nagsalita ng may katatagan. "Gusto kong pasalamatan kayong lahat sa pagpapanatiling maayos ang takbo ng kumpanya habang ako ay wala. Ngunit kailangan ko ring humingi ng paumanhin." Natahimik ang buong silid. Nagpatuloy siya.
Alam kong narito ang aking anak at gumagawa ng mga desisyon habang ako ay nasa ospital at ang ilan sa mga iyon ay hindi sumasalamin sa mga pagpapahalagang matagal na nating pinanghahawakan sa kumpanyang ito. Pagkatapos ay malinaw niyang sinabi, "Gusto kong maunawaan ninyong lahat ang isang mahalagang bagay. Si Dario ay wala ng anumang bahagi sa mga desisyon ng kumpanyang ito. Mula ngayon, hindi na siya kumakatawan sa pamumuno ng lugar na ito." Nagpalitan ng tahimik na tinginan ng ilang empleyado. Napagtatanto na ang pahayag na iyon ay tuluyang naglinaw sa anumang pagdududa tungkol sa hinaharap ng kumpanya. Ilang araw pagkatapos, bumalik si Rogelio sa ospital para sa isang regular na konsultasyon at nakasalubong niya si Carmina sa koridor. Nang makita siya, ngumiti siya ng may pasasalamat at sinabi, "Inaabangan kong makita ka." Sumagot si Carmina ng may bahagyang biro, "Mas mabuti nang makita ko kayong naglalakad dito kaysa nakahiga sa silid na iyon." Pagkatapos ay sinabi ni Rogelio, "Mula nang magising ako, marami nang nangyari. Bumalik ako sa kumpanya at nagsimula akong ayusin muli ang lahat." Nagtanong si Carmina ng may pag-uusisa, "Alam ba nila ng eksakto kung ano ang nangyari?" Umiling si Rogelio at sumagot, "Hindi. Sinabi ko lamang na wala na si Dario sa pamumuno ng kumpanya." Mukhang nagulat si Carmina at nagkomento, "Pero maaaring maunawaan ng mga tao ang dahilan." Kalmadong sumagot si Rogelio, "Marahil maiintindihan nila, pero maaari rin silang makaramdam ng kawalan ng katiyakan. Ang mga alitan sa pamilya ng mga may-ari ay hindi dapat maging usap-usapan sa loob ng kumpanya. Ang mga taong nagtatrabaho roon ay nararapat sa katatagan, hindi sa mga tsismis." Samantala, nagpatuloy ang investigasyon laban kay Dario. Ang mga ebidensyang natagpuan sa kanyang bahay at ang mga pagsusuring nagpatunay sa pagbabago ng substansyang nainom ni Rogelio ang nagdala sa kaso sa paglilitis. Makalipas ang ilang panahon, inanunsyo ang desisyon. Napatunayang nagkasala si Dario sa tangkang pagkalason at pandaraya at hinatulan ng mahabang panahon ng pagkakabilanggo. Lumipas ang ilang buwan at ganap nang nakabalik si Rogelio sa pang-araw-araw na gawain sa kumpanya. Ngayon ay mas maingat sa mga taong nasa paligid niya. Patuloy na nagkaroon ng madalas na ugnayan sina Carmina at Rogelio. Sa isang pagbisita niya sa ospital, taos-puso niyang sinabi, "Kung hindi ka nagduda mula pa noong simula, marahil ay wala na ako rito ngayon." Payak na sumagot si Carmina, "Hindi ko lang binaliwala ang mga bagay na tila mali." Ngumiti si Rogelio at may pasasalamat na nagwakas, "Ikaw lang ang naniwala na may hindi tama sa kwentong iyon." Mula noon, nanatili si Carmina sa kanyang buhay bilang isang malapit at mapagkakatiwalaang kaibigan, habang ipinagpatuloy ni Rogelio ang kanyang trabaho at ang pagplano para sa hinaharap ng kumpanya. Malinaw na ipinapakita sa lahat na hindi na muling makakatapak si Dario sa lugar na iyon. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas ngayon mismo sa iyong screen. I-click mo lamang upang panoorin. Sa mundong maraming sakit ang dumaraan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung may naantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Malaki ang naitutulong nito sa amin upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga totoong kwento na nararapat marinig. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring tila maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.